Good day guys and welcome to my YouTube channel. So for this video mga kabonsai is i-grind na natin or gagamitan natin ng die grinder yung ating bougainvillea no, sa last video. Ito yung gagamitin natin. Actually matagal na to sa akin, Lotus brand. Lotus brand na mini die grinder. So ang tawag dito is mini die grinder. Hindi siya tawag na die grinder kasi nga yung die grinder is mas malaki yun kaysa dito. Kaya ang tawag dito mini die grinder. Kasi yung iba yung tinatawag dito grinder talaga eh. Pero tawag dito is mini die grinder, maliit to. So yung gagamitin natin ng mga bits is this one, no. Yan. Actually nabili ko to kang CAD Centino noon way back 2018 or 2019. So nasa taon na yan. 2018 nata. Yan. So ito yung itatry natin. Itong isang to. Itatry natin to. Kasi hindi ko na alam kung paano or saan yung ano nga ba yung mga purpose nitong ibang to. Basta nakikita ko na mas malaki yung ngipin, mas malaki yung kain. Yan. Isang to. Yan. Yung tawag dito is router bits. Pero kasya siya dito sa ating mini die grinder. Router bits. So, makikita nyo para siyang terrier yung binebenta sa Amerika na sobrang mahal, no. Actually may binebenta rin terrier dito para sa die grinder. Sobrang mahal nun. Itong bit pa lang is nasa 2.5 na. Ito nabili ko lang to sa Shopee. Set 200. Yan. May kasama pa yan. Ito. Ano? Yan. Router bits to. Pero ito yung ginagamit ko noon nung active pa ako sa pagka-carving ng mga halaman, no. Yan. So sobrang tagal na, kinakalawang na nga. So susubukan natin kung alin ba sa kanila yung mas malaking kain. So susubukan natin isa-isa yan. So ita-time skip ko na lang mamaya yung pag-grind, no. Yan. So dito, itong isang to is extension. So yung kabila niya is i-connect natin dito. And dito natin lalagay yung mga bits kasi para siyang ballpen, no. Yan. And kailangan mas madali rin siyang ipasok sa mga sulok-sulok o yung mas maraming sanga. Ito kasi yung gagamitin natin, medyo malaki. Mahirap siyang ilusot, no. Yan. So ito, madali lang. So, umpisa na natin yung pag-grind, no. Time skip ko na lang. So, yan na siya guys, no. Yan, makikita nyo. Yung malaking bukol niya is natanggal na natin. So, yung purpose natin dyan is para hindi na tumubo ulit yung mga shoots doon sa bukol na yun, no. Kasi kung laging tinutubuan yun, mas lalaki pa yun. So, yun, ginawa natin is tinanggal natin yung mismong bukol, yung parang lumaking pinagtubuan, tinanggal natin yon para hindi na ulit tubuan ng mga bagong shoots. Yan, no. So kahit hindi na siya reverse taper na siya sa sanga niya, so okay lang yan, walang problema yan kasi hindi naman ako sasali ng show, no. So hindi naman tayo sasali ng show. For me is stress reliever lang, and para tinanggal ko lang din yan para hindi na lumaki. Yes, no, kasi medyo hindi tayo active sa pagbobonsai. So may time lang talaga na nagbobonsai ako, and every time is nag-iisda ako. So may isa pa doon sa may bandang likod, and yun yung tatrabuhin natin ngayon. So pagpapatuloy natin. So yan guys, may kita nyo na natanggal na yung mga pinagtutubuan ng mga water sprout, no. So yan, tinanggal natin, and nilaliman din natin yung cut sa kanya. So may purpose tayo dyan kung bakit natin nilaliman.
Nilaliman natin yan para pag nag-heal yung kanyang sugat is papunta sa loob, then magiging smooth yung tubo niya. Kasi kung hindi malalim yung sugat o hindi malalim yung pagkakakarve natin, pag nag-heal yung sugat niya is uumbok yan. So kailangan natin laliman para yung pag-heal ng sugat niya is papunta sa loob and maging flat yung surface na to, no. Yan, no. So tinanggal natin yan para wala na tayong problema pag hindi tayo active sa pagbobonsai, no. Actually, pag kahit hindi ako active sa pagbobonsai is nagdidilig pa rin ako, no. Hindi nga lang ako active sa pagwa-wire. So lipat tayo dun sa isang kinarve natin. Ito. So ito yung pinaka-importante. Kasi ito yung pinakamalakas na magpatubo ng mga water sprout, no. Actually, ang tataba pa talaga ng mga water sprout na yon. So tinanggal na natin. So, makikita nyo may wire sa loob, no. Yan. Kasi nga kinain na niya yung wire na nilagay ko dito, no. Yan, actually may wire ako dito kasi nag-anchor ako dito banda, pinapunta ko dito. So may wire yan dyan. So ganun kabilis yung paglago or paglaki ng parang bukol niya, no. So kinain niya talaga. So sobrang lalim ng pinagkainan niya, oh. Sobrang lalim. So hopefully dahil tinanggalan natin to, wala nang bagong tutubo dito, no. So titingnan pa natin or i-observe pa rin natin kung may tutubo bang bago sa kanya, no. Dito sa may bandang pinag-carvingan natin para maputol din natin yun. So yan guys, no. Yan lang yung carving video natin. So sa mga gustong umorder ng beat, yung beat guys, no, yung beat na ginamit ko is wala tayong hindi tayo nagbebenta nun. Pumunta lang kayo sa Shopee and mag-ano kayo doon sa Shopee ng i-type nyo sa Shopee na router beats, mini router beats. Pwede kang bumili doon. Yan. So yung sa ano naman, yung kumakain talaga ng kahoy, yung pang carving talaga is na kay Cadsintino. Hindi ko lang alam kung nagbebenta pa siya ngayon kasi way 2019 pa yon. Binili ko ng 1,000 pesos isang set, no. So binili ko ng 1,000 pesos sa kanya. So pwede siyang i-message. Hindi ko lang alam kung yun pa rin ba yung Facebook niya guys, no. So kay Cadsintino ko yung binili. So parang nagsusnow talaga. Parang nag-snow ng kahoy. Dumidikit sa sa balat ng kayo. Dumidikit siya.